Boom! Nasa kustodiya na po ng ating kapulisan. Ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Boom! 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 Alam niyo mga tol, masaya lamang ako kasi haharap na sa pananagutan itong si Senator Jinggoy Estrada. Bagamat itinatanggi niya ang mga akusasyon, doon naman talaga tayo dapat No? Kapag may akusasyon, harapin. Hindi katulad nitong si Bato de la Rosa na nagtatago. No? Yung lumuluhod, humarap, yung tumatayo, nagpapakilalang matapang, nagtatago. Alam niyo ba kung ano ibig ko sabihin sa lumuluhod? Hindi ko na itutuloy. Pero, ito po yung balita kasing mainit natin pinag-usapan mula kaninang umaga hanggang sa kasalukuyan. Arestado na po ito pong si Senator Jinggoy Estrada, whether they called it voluntary surrender, still that is a service of warrant of arrest inside the Senate of the Philippines. In fact, nagkaroon pa nga po ng pagtatalo itong si Secretary John Vic Remulla at si Alan Peter Cayetano. And dito bigyan natin ng kahit paanong pagkilala, no? Mukhang bumabawi si Secretary John Vic Remulla sa kanyang mga naging pagkukulang sa nakalipas na mga panahon. Kasi talagang tumindig siya rito, no? Hindi siya nagpadala sa pangsasaywar nitong si Alan Peter Cayetano. Mamaya ipapakita ko po sa inyo at ipapanood yung naging sagutan ng dalawa ng tinatangkang pigilan nito pong si Alan Peter Cayetano yung pagsaserve po ng warrant of arrest sa loob ng Senate of the Philippines laban po dito kay Senador Jinggoy Estrada. Pero bago tayo magpatuloy sa usaping ito, mag-update muna tayo ayon po sa balita. Sino-sino na po ba ang mga nakakulong ngayon o arestado kaugnay po ng flood control anomalies? Sa binahagi pong balita ng ABS-CBN News, ngayong araw nga po na ito, sumuko na si Senator Jinggoy Estrada kasunod ng arrest warrant para sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Kaya 24 na ang naaresto bunsod ng naturang issue. Sino-sino po sila? Siyempre, ngayong araw na ito, si Senator Jinggoy Estrada, ang dating senador na si Bong Revilla, ang asawa o si Mrs. Sara Diskaya, kasi yung kanyang asawa hindi pa nakakakulong hindi pa nakulong, nakadetene pa lamang ito sa Senado dahil sa contempt, si Curly Diskaya. Kasama rin po sa mga nakakulong na ngayon, sina Bryce Hernandez, ang dating DPWH Bulacan engineer, si JP Mendoza, dating DPWH Bulacan engineer, si Roma Rimando, ang tumatayong presidente ng St. Timothy Construction Corporation, 4 na opisyal mula po sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, wala na pong provided na pangalan dito, 8 opisyal ng DPWH mula po sa Davao Occidental at 6 na opisyal ng DPWH mula po sa Mimaropa. Katulad ng binanggit po natin kanina, nakadetained ngayon sa Senado, ito pong si Curly Diskaya dahil po sa contempt. At ang medyo nakalusot ngayon dito sa mga kasong kriminal ay ito pong mga tumatayong testigo ng Estado. Sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, si dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara, si Gerard Opulencia, dating DPWH NCR Engineer, at si Miss Sally Santos, isang kontraktor. Sila po ang 4 na state witness. Ibig sabihin, wala po silang kaukulang kasong kinakarap so far. Hindi natin kasi alam kung gaano po kalawak ang kanilang participation. Kasi sa bawat kaso, pwede silang tumistigo. Paano kung doon sa ibang offense, hindi na sila pwedeng tumistigo. Pero so far, para sa kalinawan po ng lahat, sila po ay wala pang kinakaharap na kasong kriminal, bagko sila po ay testigo para sa Estado. At wanted ang ilan pang personalidad gaya ni dating Representative Saldico at ilang tauhan ng mga kumpanyang iniuugnay sa kanila. Ngayon, puntahan po natin mainit na balita kanina. Ito po ay may kaugnayan syempre sa resolution na inilabas ng Sandigan Bayan kung saan sila po ay nag-issue ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang mga individual.
Ito nga po sa dokumento na ibinahagi sa mainstream media mula po sa Sandigan Bayan, nakalagay po dito in a resolution dated June 1, 2026, the 5th Division of the Sandigan Bayan found probable cause for the issuance of warrant of arrest against the following: Senator Jose Jinggoy Pimentel Ejercito Estrada, former DPWH Secretary Manuel M. Bunoan, Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna, District Engineer Manny Bumagat Bulusan, District Engineer Arturo Lombres Gonzales Jr. The said warrants were issued in connection with criminal case number blah 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 in violation of Section 3E of Republic Act 3019 as amended and criminal case blah blah for plunder under Republic Act 7080 as amended. At ito po yung particular na warrant of arrest na ginamit po kanina in particular kay Senator Jinggoy Estrada, dala-dala po sa pangunguna ng ating Secretary of Interior and Local Government, John Vic Remulla. Again, tayo naman kumikriticize sa mga taong gobyerno kahit sa ilalim po ito ng ating sinusuportahang mahal na Pangulong Bongbong Marcos o sa kanyang gobyerno, at bahagi ng kritisismo na ginawa ko po dito sa ating live streaming sa mga nakalipas na panahon ay ang pagtawag ng inutil dito po kay Secretary John Vic Remulla. Pero ako naman ay marunong tumingin at kumilala sa mga nagagawa ng isang tao. Kahit tinatawag ko siyang inutil pagdating sa mga tumatakas, ako'y sumasaludo sa kanya doon sa paghahayag ng mga korupsyon, partikular sa Bureau of Fire and Protection. At sa araw po na ito, muli kong pinupuri ito pong si John Vic Remulla, pero malayo pa, marami ka pa rin dapat patunayan sa publiko, Secretary John Vic Remulla. Pero dito, pinupuri kita kasi nanindigan ka sa tama at dapat. Hindi ka nagpatinag dito kay Senate President Alan Peter Cayetano. Talagang pinipigilan pa ni Alan Peter Cayetano na mangyari yung pagsisilbi ng warrant of arrest. Wala naman siyang legal na basihan. Ang pinupunto na nga lang ng ating mga otoridad sa pangunguna ni SILG Remulla ay ang parliamentary ay ang institutional courtesy, sapagkat Senado pa rin naman yan, pero hindi mo pwedeng hadlangan kung ano yung ipinatutupad ng ating mga otoridad na hindi naman po ipinagbabawal sa batas. Dito po sa balita ng DZMM Radio Patrol, nagbigay ng detalye si Interior Secretary John Vic Remulla matapos ang nangyaring pagtatalo nila ni Senate President Alan Cayetano nang ihain ang arrest warrant ni Senator Jinggoy Estrada sa Senado. Ayon kay Remulla, ipinupunto ni Cayetano ang pagkakahiwalay ng ehekutibo, hudikatura at lehislatura. Nilinaw rin ng sekretarya na hindi hiniling ni Cayetano na huwag arestuhin si Estrada. Ayun naman pala, may paglilinaw. Ayon po dito, Sir, sabi po ni John Vic Remulla, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped. Buti naman ipinamukha mo dito kay Alan Peter Cayetano na talagang maling-mali yung ginawa niya na i-take into protective custody before itong si Ronald De La Rosa, tapos kinalaunan nakatakas. Ito po yung naging bahagi ng kanilang pagtatalo kanina diyan po sa Senado, kung saan siyempre nakapaligid din ng mga majority senators, pero wala silang nagawa dahil meron pong authority ang ating SILG, nandyan din ang mga pulis, kaya napilitan pong sumama. Ito pong si Jinggoy Estrada. Lilinawin lang natin din mga tol, para sa aking opinion at pananaw, hindi po ito voluntary surrender. Kasi sinerve po ng ating mga otoridad yung warrant of arrest sa kanya. Kung siya po ay nag-voluntary surrender, dapat instead na pumasok po siya diyan sa Senado kanina, ang ginawa niya, nagpunta na kaagad siya ng CIDG, katulad ng ginawa ni former Senator Bong Revilla at ng iba pang mga nagsisuko, si Jeffrey Celis. Ang walang pinagkaiba po ito mga tol doon sa pag-aresto kay Jay Sonsa. It happens lamang na si Jay Sonsa sa bahay siya sinilbihan ng warrant of arrest. Ito naman pong si Jinggoy Estrada sa Senado po sinilbihan ng warrant of arrest. Panoorin po ninyo at pakinggan ang naging pagtatalo kanina
ni Alan Peter Cayetano at ni Secretary John Vic Remulla. Ay, sorry. Wala na namang audio. Bakit kaya nagkakaganito itong computer ko? Usapan natin sa labas. Usapan natin sa labas. Usapan natin sa labas. Here. We will walk. You can no, no. Even if it's not hindi ginawa to. Even during time, sa loob na, hindi na kalaw. We are ready. We're going to walk out right after the the institution. It's not about the good. We're going no, right here. Even the arrested right there. So if you don't want to make a statement there, sir, Ang gustong mangyari nitong si Alan Peter Cayetano, sa labas ise-serve yung warrant of arrest. Ang linaw-linaw naman ng exemptions, kung sakasakali man yun ang igigiit ninyo, na ang kaparusahan ay para lamang sa mga parusa na hindi po lalagpas ng 6 na taon na pagkakakulong para hindi ka maaresto bilang isang mambabatas while the Congress is in session. Pero malinaw po na ang plunder na kanyang kinakaharap ay na ano ko dun sa nag-comment na nagpuputol-putol yung audio. Pasensya na kayo mga tol kung putol-putol ang audio. Sana maayos po ang ating audio. Pero nawala ako. Ang pinupunto kasi natin, kapag ka yan ay lagpas po sa 6 na taon at 1 araw, yan po ay hindi ka na exempted sa pag-aresto kahit ikaw ay isang mambabatas while the Congress is in session. Higit sa lahat, hindi mo pwedeng gamitin ang walls ng Senate of the Philippines para pigilan ang pag-aresto sa isang mambabatas na nakalabag di umano ng may kaparusahan ng higit po sa 6 na taon. Ang plunder ay may kaparusahang 20 years and 1 day to 40 years. Kaya dito, wala talagang ibubuga ang mga argumento nitong si Alan Peter Cayetano. Anyway, sa huli naman, di rin siya umubra. Ang nanaig pa rin dito at nagpapasalamat tayo, tumindig. Ito pong si Secretary John Vic Remulla sa tama. sir, you got outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Sa longest food up for Enrile. At ang kalaban ni Body, ang Kaso Rebellion. At ang ginawa, they walk out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk. Let's walk. Sir, that's not for me. That's not for me. That's for the Senate, sir. That's for the Senate. For the Ito mahirap dito kay Alan Peter Cayetano kung ano yung gusto niya, yun daw talaga ang gusto dapat mangyari. Hindi pwede yon. Merong umiiral na mga alituntunin na dapat mong sundin, regardless kung ikaw ba ay Senate President o hindi, regardless kung ikaw ba ay mambabatas o hindi. Pero bago natin puntahan yung naging press conference nitong si Jinggoy Estrada, balikan po natin ang kasaysayan. Ano ba ang nakaraan sa buhay nitong si Jinggoy Estrada when it comes to legal battles, Ewan ko kung tama ba tong sasabihin ko, kung mag-a-agree kayo, pero walang kadala-dala. Ika nga, ito pong si Senator Jinggoy Estrada, 1 is parang okay lang, 2 is enough, sabi nila, 2 is too much, ganun ba yun? No? Pero 3 3. 2001, basahin ko lamang po, Estrada faced a plunder case for the first time alongside his father, former President Joseph Estrada, over alleged allegations of receiving 545 million pesos protection money from wetting operators, diverting the 130 million pesos tobacco excise tax share of Ilocos Sur, receiving 189.7 million pesos kickback from Bell Corporation for the GSIS and SSS, purchase of 1.8 billion pesos worth of shares of stocks, and maintaining the 3.23 billion pesos Jose Velarde account with the Equitable PCI Bank branch in Binondo, Manila. Nakaligtas siya dyan, acquitted. 2014, Estrada was again indicted for plunder, 11 counts of graft and direct and indirect bribery before the Sandigan Bayan
over the alleged misuse of 183 million pesos of his Discretionary Priority Development Assistance Fund or PDAP. Sa plunder, acquitted siya. Ang GRAP, pending ngayon sa Korte Suprema. Tapos ngayon, sa ikatlong pagkakataon 2026, plunder na naman and 2 counts of GRAP cases that the Ombudsman filed against Senator Jose Jinggoy Estrada before the Sandigan Bayan on May 28 over 573 million pesos in alleged kickbacks from flood control projects mark the third time that he was charged with plunder in the past 25 years. Kaya may biro tuloy si Atty. Jesus Palsis dito eh. No? Sabi niya, kung paano ka makakalusot sa ikatlong pagkakataon doon sa Facebook page niya sa kasong plunder, kung malulusutan ngayon nitong si Jinggoy Estrada ito. At dahil nga po diyan, dinideny niya yan syempre, no? At ang katwiran niya pa nga, panghaharas daw po ito sa membro po ng majority. Bahagi po ng naging pahayag niya kanina before na siya ay arestuhin ng ating otoridad ay ang pagsasabi na ilang beses daw po siyang inalok na lumipat sa minority block kapalit ng pagbasura umano sa kanyang mga kaso. Pero alam niyo, sa unang pagkakadinig mo pa lamang dito o pagkakabasa, alam mo nang hindi tama po ito. Dahil kailan lang naman sila naging majority? May 11 lamang sila naging majority. No? Sa pamumuno ni Senate President Tito Soto, minority na sila. At doon na nga unti-unting nagsisimula yung problema nila, inimbestigahan na sila. O naunang majority sila, tapos naging minority, mas mahaba, ngayon naging majority. Hindi mo pwedeng ikatwiran na ikaw ay hinaharas para lamang lumipat sa majority kapalit ng mga kasong ito. Matagal nang iniimbestigahan ito. Even ang kapwa nila Duterte supporter na si Atty. Salvador Panelo hindi naman po naniniwala sa mga ganitong naratibo ni Senator Jinggoy Estrada. Pakinggan po natin yung kanyang mga akusasyon sa kaugnay ng kanyang mga kaugnay ng pagsasabi nga na siya daw po ay hinaharas, makailang beses tinawagan o hinaras para po lumipat sa majority as a minority from majority. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ng mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. Madali lang naman sabihin yan, Senator Jinggoy Estrada, kasi nandyan ka na sa sitwasyon na yan. In fact, kahit nga hindi mo sabihin na hino-hold mo ang salary mo habang ikaw ay nakakulong, pwede namang mangyaring hindi ka talaga pasahurin. Bakit mga tol? Kasi sa ilalim po ng plunder law, nakasulat po dyan ang isang probisyon na ang isang public official na masampahan ng plunder ay dapat suspindihin habang dinidinig ang kanyang kinakaharap na legal na problemang plunder. At pagka ikaw ay suspendido, syempre, kaakibat nun ang walang bayad sa iyong sahod. No? Although meron niyang mga proseso na pagdadaanan. Katulad po ng pagpapaliwanag dito ni Fiscal EJ. Sa ilalim po kasi ng Section 5 ng Republic Act 7080 or the
Anti-Plunder Act, it provides that upon the filing of a valid information, the public official concerned shall be suspended. Is such suspension automatic? Ang sagot po ni Fiscal EJ ay hindi po. Bakit hindi po automatic? Kasi meron po dapat due course or hearing na dapat gawin. No, the suspension does not happen automatically upon the filing of the information. A pre-suspension hearing must first be conducted where the accused is given the chance to contest the validity of the information. But once the court finds that the legal requirements have been satisfied or that the information is sufficient in form and substance, the court must issue the suspension order as a matter of course. What is the effect of a suspension? The public official concerned will be barred from exercising the powers of the office. In the case of a sitting senator, he will be barred from participating or voting in Senate proceedings, whether in person or online. At syempre, kapag ikaw ay hindi na nagtatrabaho, kakibat din yan ang hindi mo pagsahod. Pero at least somehow, magandang gesture pa rin naman ito sa parte ni Senator Jinggoy Estrada na hindi na tumanggap ng sahod habang dinidinig pa ang kanyang kaso. Pero hindi tayo dapat magpabola dito, mga tol. Hindi porket sinasabi niya na siya hindi tatanggap ng sahod, malinis na siya, no? Ang dapat paniwalaan muna natin dito, may akusasyon laban sa kanya, and let the trial begin. Ano, ika nga. Kapag ka nagsimula na ang paglilitis at nag-provide na ng mga ebidensya ang bawat panig, sa huli, malalaman natin kung totoo ba yung sinasabi niya rito na siya'y walang kasalanan, na ito'y panggigipit lamang o panghaharas lamang. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon. Bato de la Rosa, sana nakikinig ka dito sa kasama mo. No? Buti pa si Senator Jinggoy Estrada may tapang. Ikaw, tago ka ng tago. Sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok. Oy, bago natin ipagpatuloy ang pakikinig dyan, mga tol, eto na ang sitwasyon sa Senado. No? Kanina o hanggang ngayon wala pa rin po ang majority senators. No? Eto nga, sabi dito ni Senator Kiko Pangilinan, sabi niya po dyan, without him, referring to Alan Peter Cayetano, and without a quorum, we can call the session to order. Hindi sila makakapagsimula ng sesyon, no? Pero bakit ba may ganyan? Mayroon pong balita ngayon ang Bilyonaryo News Channel, mukhang estratehiya ito. Ito yung sinasabi natin na gagawin lahat ni Alan Peter Cayetano para manatili sa pwesto. Sa balita po ng Bilyonaryo News Channel, Senate President Alan Peter Cayetano has allegedly told members of the Senate Majority Bloc not to attend the Chamber's regular plenary session on Monday. Two sources told Bilyonaryo News Channel. The Senate session was supposed to resume at 5 p.m. But as of 6 p.m. Monday, Cayetano and the 12 other members of the Majority Bloc have yet to appear at the plenary hall. Kasi baka pakiramdam niya, mapapalitan na siya. Siyempre, kapag wala sila dyan, hindi magkakaroon ng quorum. Pag walang quorum, walang business order, walang session, walang pagkakataon na ma-remove siya sa office na kanyang pinamumunuan ngayon. Ano? Hanep talaga sa kagahamanan sa kapangyarihan kung totoo ito. Ano? Itong si Alan Peter Cayetano. Balik po tayo dito kay Jinggoy Estrada. Ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo
ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga alegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Senator Jinggoy Estrada, pinaalalahanan ka naman ni Secretary John Vic Remulla na lahat ng sasabihin mo dyan ay pwedeng gamitin pabor o laban sa iyo sa hukuman. Ikaw ay may kinakaharap ng kaso. At yung mga sinasabi mo, matter of defense yan. Siguro mas appropriate na sinabi niya yan, hindi sa harapan ng publiko, kung hindi sa korte. Pero sige, pagbigyan, total, kulong naman na ito. Actually, deadlock na nga ngayon meron sa Senado, mga tol eh. Dito po sa balita ng Inquirer.net, 11-11 deadlock. The majority block is now down to 11 senators after Jinggoy Estrada voluntarily surrendered to authorities on Monday following an arrest warrant issued against him by the Sandigan Bayan. Hindi naman siya nag-voluntary surrender. Inaresto itong si Jinggoy Estrada dyan sa Senado, who is still in the Senate. Sa majority, siyempre, sina Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, Joel Villanueva, Jaime Marcos, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Bongo, Loren Legarda, Pia Cayetano, Mark Villar. Samantala sa minority, sina Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Bam Aquino, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Sherwin Gatchalian, Lito Lapid, Juan Miguel Subiri, and JB Ejercito. Ang nagtatago si Bato de la Rosa at ngayon nasa PNP custody na and eventually makukulong na si Senator Jinggoy Estrada. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po Naniniwala ba kayo mga tol na walang kinalaman itong si Senator Jinggoy Estrada sa mga akusasyon laban sa kanya? Paki-comment nyo naman ang inyong saloobin tungkol sa naging pahayag na yan nitong si Jinggoy Estrada. Sinasabi niya wala daw siyang kasalanan, wala daw siyang kinalaman. Kayo ba'y naniniwala sa kanya? Type 1 kung kayo po'y naniniwala kay Jinggoy Estrada. Type 2 kung kayo po'y hindi naniniwala na ito'y walang kasalanan. Ulitin ko lamang po mag-comment po kayo ng 1 kung kayo po'y naniniwala na siya'y walang kasalanan. Mag-comment po kayo ng 2 kung kayo po'y naniniwala na may kasalanan itong si Senator Jinggoy Estrada. O meron din namang naniniwala na wala siyang kasalanan. May nagta-type 1, no? Meron nag-type 3. Ano ba yun? isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. Parang What is at stake Hero here ka pa, is the independence of the Senate. parang hero ka pa. This institution must never become vulnerable to external pressure. We. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made Naku po. and the principles I have chosen to uphold, Alam mo, Senator Jinggoy Estrada, kung once ka lang nasampahan ng kaso, baka mapaniwala mo pa kami na pinupolitika ka lamang. Hindi, 3 beses na. Pangatlo ngayon. No? Ang hirap mo ng paniwalaan, sa totoo lang. then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. Kasalanan mo I yan. will not be broken by accusations. Di ba? Kasalanan mo yan. Imposible naman na ikaw lang ang masasampahan ng kaso kung wala kang ginawang mali, di ba? Tingnan mo. Kaya ako ngayon hindi ako naniniwala na nasa dugo ang pagiging kawatan No? To be honest with you. Kasi syempre,
kapatid po nito itong si Senator JB Ejercito no? Hindi po ako naniniwala na pagka nasa dugo ng isang tao o kamag-anak ang pagiging kawatan, lahat ng mga kadugo niyan ay kawatan na rin. Si Senator JB Ejercito, ang tagal na sa public service, pero never po siyang na-involve sa corruption. Naging mayor ng San Juan, 3-termer, naging kongresista, naging 2-termer senator, no? Tapos, ngayon, ikaw, Senator Jinggoy Estrada, parehas kayo ng dugo, magkaiba lamang ang ina, naakusahan ka. Si Senator JB, walang akusasyon. Kaya parang ang hirap paniwalaan itong mga sinasabi mo, Senator Jinggoy Estrada. At kaugnay po ng mga usaping ito, may palabas ngayon na pahayag itong si Alan Peter Cayetano. No? Nag-post po siya sa kanyang Facebook page at mukhang kine-claim niya na parang nababastos ang Senado. Babasahin natin sa wikang Tagalog, translated by ChatGPT, yung pahayag nitong si Alan Peter Cayetano na wala sila ngayon lahat diyan po sa plenaryo ng Senado. Tingnan nga natin kung ano nang nangyari sa Senado, Senate of the Philippines. Wala Ayan wala nga nakablanko, pero syempre sa ibang mga live makikita mo na ang nandoon lamang yung miyembro po ng minority at may mensahe itong si Alan Peter Cayetano. Ngayon, makikiusap ka sa minority kung walang hiyain mo ang minority, ganun-ganun na lamang. Para sa aking mga kasamahan sa minorya, ang Senado ay isang kapantay na sangay ng pamahalaan. Hindi ito tropeyo na maaaring angkinin ni numan. Maaaring nabura ng mga pangyayari nitong mga nakaraang araw ang malinaw na pagkakaibang ito, ngunit ang nangyari sa isa nating kasamahan ngayong araw ay muling nagpapaalala kung gaano ito kahalaga. Saan banda? Alan Peter Cayetano, huwag mong palabasin sa harapan ng publiko na inaabuso kayo ng ehekutibo. Meron pong korte. Bahagi din po ito ng gobyerno na separate din ang kapangyarihan sa isa't isa. Lehislatibo, ehekutibo, at hudikatura. Ang hudikatura ang nagpalabas ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada. At pinapatupad lamang ito ng ehekutibo, kaya wag mong sabihin na parang sinasaklawan ngayon yung inyong kapangyarihan bilang lehislatibo. Hindi na pinag-uusapan pa kung may pagkakaiba tayo ng pananaw tungkol sa pamumuno sa Senado. Tingnan mo ngayon, nakikiusap ka pa sa minority samantalang kung walang hiyain mo sila, sasabihan mo pa na ang tyranny ang minority. Makatarungan at lehitimong paksa iyon ng talakayan. Ngunit gaano man kalalim ang ating mga hindi pagkakasundo, dapat tayong lahat magkaisa sa isang bagay. Ang mga usapin ng Senado ay dapat lutasin ng Senado mismo. Ang kapulungang ito ay may pananagutan sa Diyos. Patay tayo dito pag ganito ang mga salita. At sa sambayanang nagluluklok sa atin dito. At hindi sa sino mang nasa labas ng mga pader na ito. Ang hangganang iyan ay sinusubok ngayon. Hindi ito isang paratang. Sinasabi ko lamang ang katotohanang alam na rin ng bawat senador. Ang kasarinlan ng institusyong ito at ang legal na katayuan ng alinman sa mga kasapi nito ay hindi mga bagay na maaaring ipagpalit o gawing puhunan. Sa araw na maging kalakal ang mga ito, mababawasan ng dangal at kapangyarihan ng Senado at kasunod nito ang Republika mismo. Mali ka, Cayetano, kung hindi gumawa di umano ng mga binibintang na paglabag sa batas ang mga kasamahan mo dyan sa majority, di wala sanang ganito ang issue. Kung hindi gumawa ng di umano'y crimes against humanity, itong si Bato de la Rosa, hindi sana siya nagtatago, hindi sana isa-serve dyan sa Senado nung nakaraang May 11 yung warrant of arrest na inisyu ng ICC para sa kanya. Kung hindi di umano'y gumawa ng pagnanakaw o pandarambong sa pondo ng bayan itong si Senator Jinggoy Estrada, di sana walang warrant of arrest na inisyu at i-implement ng ehekutibo kanina. Nang teteng talaga. Kaya't may isa akong tanong sa inyo, sabi niya pa rito, hindi bilang bahagi ng mayorya, kundi bilang kapwa kasapi ng kapulungang ito. Ipagtatanggol ba ninyo ang kasarinlan ng Senado? Kung ako sasagot dito sa minority, mag-isa ka. Ipagtanggol mo yung mga nasa majority, pero kami gagawin lamang namin kung ano ang tama at dapat bilang isang senador.
Bakit mo po protektahan yung mga kasama mo dyan sa Senado na napagbibintangan ngayon ng seryosong krimen? Ngayon, hihingi ka ng tulong, hihingi ka ng pangunawa dito sa minority na kung balahurain nyo ng majority, ganun-ganun na lamang. Nakalimutan mo na ba, Alan Peter Cayetano, na pinahintulutan mo ang isang privilege speech nitong si Amy Marcos kung saan nagpahayag siya, naglalabas siya ng mga video para sa kasiraan, paninira lamang, propaganda laban sa majority, laban sa minority. Tapos ngayon, ito ka, ang kapal naman talaga ng pagmumukha mo. Alan Peter Cayetano, pakinggan po natin ang naging press conference kanina nito pong si Secretary John B. Cremulya. For warrant of arrest, case number E-SV26-CRM-006 for plunder under RA 7080. The following are enjoined to arrest: Chief of Police, San Juan City, Provincial Director, Visual Director, NBI, the Director, NBI, and CRPO, and Chief PNP, and the CIDG. You are hereby commanded to arrest Jose Jinggoy Pimentel Estrada, Manuel Manligas Bonoan, Denril Cesar Sages Fortuna, Manny Bumagat Blusan, Arthur Lobres Gonzalez, Ustad Makapal talaga ang mukha ni Alan Peter Cayetano. Ang kapal-kapal. Piko naman yung tatanga-tangang DDS, oh. Nood pa kasi kayo ng nood dito, mga tangang Duterte supporter. Kayo na lamang ang naniniwala kay Alan Peter Cayetano at sa majority nyo, kayo-kayo na lamang dahil pare-parehas kayong mga tanga. Tinatanga na nga kayo, ayaw nyo pang mag-isip ng tama, mga tangang Duterte supporters. charge above stated crime and bring them therefore to the court to be dealt with the law and rule of court. Direct, no bail. Quezon City, Philippines, 1st day of June 26, signed. Honorable Zaldi P. Trespeses, Chairperson, Associate Justice. At approximately 3:30 p.m., I arrived at the Senate to implement the warrant of arrest. Oh, di ba? Wala nang po Kaya walang voluntary surrender na nangyari dyan. Sinerbong warrant of arrest. maganap na nangyari. Sumama po si Jinggoy. Binasahan po siya na Ang voluntary surrender, dapat nagkusa itong si Jinggoy Estrada. Pero mo, gumasos pa ang gobyerno para pumunta dyan sa Senado. Ngayon, meron pong post itong si Abogada ng Bayan. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo, dagdag kaalaman. Basahin ko lamang po ito. Plunder case ni Jinggoy Estrada. Bakit hindi basta-basta makakapagpiyansa? Plunder ang isinampang kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada at mahalagang maintindihan ng publiko na hindi siya maaaring humingi ng piyansa bilang matter of right. Ngunit, hindi rin ibig sabihin nito na otomatiko siyang mananatiling nakakulong habang dinidinig ang kaso. Bakit hindi agad pwedeng magpiyansa? Sa ilalim ng konstitusyon, kapag ang krimen ay may parusang reklusyon perpetua o life imprisonment, tulad ng plunder, ang piyansa ay hindi matter of right kapag malakas ang ebidensya ng pagkakasala. Dahil dito, hindi sapat na magsumite lamang ng bail bond. Kailangan munang magkaroon ng bail hearing. Ano ang dapat gawin ng akusado? Ang remedy ay magsampa ng petition o motion to be admitted to bail. Sa mosyong ito, hinihiling ng akusado na payagan siyang makapagpiyansa habang dinidinig ang kaso. Sa hearing, obligasyon ng prosecution na ipakita na malakas ang ebidensya ng pagkakasala. Hindi pa ito buong paglilitis ng kaso. Hindi pa pinagpapasyahan kung guilty o innocent ang akusado. Ang tinitingnan lamang ng hukuman ay kung sapat ang lakas ng ebidensya upang tanggihan ang piyansa. Kung malakas ang ebidensya, maaaring sabihin ng hukuman, hindi pinapayagan na magpiyansa. Mananatili sa kustodiya ang akusado habang nagpapatuloy ang paglilitis. Kung hindi malakas ang ebidensya, maaaring sabihin ng hukuman, pinapayagan ng piyansa. Magtatakda ang hukuman ng halaga ng bail at maaaring makalaya ang akusado habang nililitis ang kaso. Bakit tila walang bail prayer sa kasalukuyang remedyo kung tila o kung hindi malakas ang ebidensya, kung ang pangunahing layunin ng kampo ni Jinggoy ay questionin muna ang probable cause at ang warrant of arrest, maaaring pinili nilang unahin ang pag-recall ng warrant, pag-hold sa implementasyon nito,
at pagbasura o pag-reconsider ng finding of probable cause na ginawa naman nila kanina pero very late na. That is mooted, ika nga, ano? Wala na yung kwenta kasi na-release na yung warrant of arrest. And I believe, idagdag na lamang po natin, baka ang maging susunod na action dito nitong si Jinggoy Estrada ay syempre petition for bail, no? At papatunayan lang naman ng prosecution katulad ng binanggit po natin kanina sa binabasa natin na malakas ang ebidensya para hindi po siya payagan ng korte. Ang Miranda rights niya, kasama kanyang abogado, naiintindihan niya, tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Papayapa siyang sumama dito sa CIDG process and rest. Currently, 2 are already in the Sandigan Bayan. 2 are on their way to the Sandigan Bayan on the 5th Division. Secretary Bonoan is on his way to the hospital because his hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes. And when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Meanwhile, full security po siya, hindi po siya makakalabas at restricted access. Kung tutusin, si Bunuan pa nga ang matatawag nating nag-voluntary surrender, mga tol eh. Kasi ito yung nangyari kanina, yung binabanggit ni Secretary John Vic Remulla, siya talaga ay nagsadya sa CIDG. Si Senator Jinggoy Estrada, hindi voluntary surrender yun. Sinadya siya ng PNP sa Senate of the Philippines. Tapos nagkaroon pa ng komisyon sa pagitan ni John Vic at ni Alan Peter Cayetano. Kung meron man, uulitin ko, na voluntary surrender, ito ay si Manuel Bunoan. Bakit po napakahalaga na ma-distinguish ang voluntary surrender? Kasi ang kaparusahan po nito ay reklusyon perpetua na kinuha, hinango sa probisyon ng ating revised penal code. Ibig sabihin, kung ang kaparusahan ay hinango sa revised penal code, may provision din po sa revised penal code na tinatawag na mitigating circumstances. Ang mitigating circumstances, isa po dyan ang voluntary surrender. Ano po ang epekto nito? Maaaring makapag-reduce po ito ng penalty, no? Depende sa circumstances. At isa nga yun, yung voluntary surrender na hindi na applicable ngayon kay Jinggoy Estrada, I believe, pero applicable dito po kay Manuel Bunoan. Sa balita pong itong nakikita ninyo, ayon sa Batas PH, Bunoan surrenders to CIDG. Former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan has surrendered and is now at the CIDG after the Sandigan Bayan issued a warrant of arrest against him in connection with the plunder case. Ano ang tinitingnan kasi dito? Bakit binibigyan ng leeway or pangunawa ang sumusurrender? Nakakabawas po ito sa resources na dapat gastusin ng gobyerno sa paghahanap sa isang wanted person. Katulad nito, hindi na gumastos ang gobyerno para pa pumunta kung saan-saan para lamang maaresto siya. Siya ay kusa na nagpunta sa CIDG, nakatipid ang gobyerno, in short. Samantala itong si Jinggoy Estrada, ang dami-daming mga PNP personnel kanina doon, kasama pa si John Vic Remulla, di gumastos doon ng gobyerno, no? Kaya walang voluntary surrender sa parte nitong si Jinggoy Estrada. Access papunta sa kanya. Senator Jinggoy cooperated fully together with the other accused. They were found to be in good health and are now on their way to face the courts. Questions? Nakunan kayo ni SP Alan Cayetano na parang medyo nagtatalo pa kayo. Was he requesting for you not to arrest him? No. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Diba? Totoo naman yun eh. Okay, that's it.
Yung pribilehiyo na sinasabi ni John Vic Remulla, pribilehiyo lang talaga yon dahil sila yung mga senador. Wala nga yun sa batas, ano? Walang pinaguhugutang anumang alituntunin na ilagay ang isang senador under protective custody. At ano ang pinaka-latest ngayon kay Jinggoy Estrada dito po sa nakalap natin sa Facebook mula po sa DZRH News, nakunan po no, sa loob ng courtroom sa Sandigan Bayan itong si Jinggoy Estrada. Kasalukuyang nasa loob ng courtroom ng Sandigan Bayan 5th Division si Senator Jinggoy Estrada para sa return of warrant kasunod ng kanyang kusang voluntaryong pagsuko sa mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group. Hindi ko talaga matanggap na voluntary surrender ito, mga tol. Pasensya na kayo, ha. Yun talaga sa paningin ko, hindi voluntary surrender yan. Matapos ang booking process, inaasahang maglalabas ang korte ng commitment order na mag-uutos sa paglipat ng Estrada sa New Quezon City Jail sa Payatas. May makakasama na si former Senator Bong Revilla, kung saan siya mananatili habang nililiti sa mga kasong graft at plunder na may kinalaman sa umano'y pagtanggap niya ng 573 million pesos kickback mula sa mga proyektong flood control ng Department of Public Works and Highways. No? Dapat pare-parehas tayong galit dito, mga tol, kasi korupsyon ang pinag-uusapan po dito. Nagtataka lang ako dito sa mga tatanga-tangang DDS, pinapangatwiranan pa yung mga pinaggagawa ng mga korap na politiko. Kung may akusasyon kayo sa iba, katulad ng akusasyon ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos, maglabas kayo ng ebidensya, sasamahan namin kayo, no? Pero kung puro salita lamang, paano namin kayo masasamahan? Dito, wala tayo dapat piliin na tao. Lahat ng may pananagutan, kung may kasalanan, managot. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos, kung may ebidensya kayo, ilabas nyo. Baka mapaniwala nyo kami. Pero wala Ano ba yung mga ebidensya? Nagtuturo. Si Saldico ay ayaw nga magpakita dito. Itong 18 Marines, nagsasalita. Pero ano yung mga corroborative evidence nila? Wala naman. No, sa bagay, magkakaroon ng hearing di umano sa June 4 ng subcommittee ng Blue Ribbon. Tingnan natin kung ano yung mga ilalatag nilang ebidensya. Balik tayo dito sa pakikinig kay John Vic Remulla. So, yes. Yung ganung separation. We will inform them, we will give them the courtesy, but if there's an arrest to be made, we will make that arrest. So just for clarification, ang tamang term is you went there to arrest him, serve the warrant, so it means he was arrested, or did he surrender? We arrested him. Yan. And personally, Salamat naman, John Vic Remulla, Secretary John Vic Remulla, nalinaw mo. Kasi mahirap lumabas sa isipan ng tao na voluntary surrender pa yung ginawa nitong si Jinggoy Estrada. Walang voluntary surrender na nangyari dyan. Siya ay inaresto ninyo, Secretary John Vic Remulla. Napakahalaga ng punto na yon, no? Kasi makakaapekto yan sa disposisyon ng kaso. Pagka voluntary surrender, baka makabawas pa doon sa kaparusahan. Hindi nga nag-voluntary surrender. Pinagastos pa ang gobyerno. Ilang mobile lang pumunta dyan sa Senado. Ilang personnel ng mga pulis. Kung siya yung nagkusa na kagad, alam niya naman na meron siyang warrant of arrest, dapat di na siya nagpunta sa Senado. Dapat dumirekta na kagad siya sa CIDG katulad ng ginawa ni Manuel Bunuan, katulad ng ginawa ni dating Senador Bong Revilla. together with the CIDG, he was read his Miranda rights, and from there, he was brought here to parliamentary process. How about the court others? Did they personally surrender? Secretary Bonoan went here, the one from DPWH, I forgot his name. He was here, so voluntary surrendered. All four? The two others voluntarily surrendered to the Sandigan Bayan. Okay. Sir, nakataas pa ba si Senator? Umalis na siya. Anyway mga tol, nakakabwisit lang din sa huli yung pangyayari ngayon sa Senado. Talagang oportunista itong si Alan Peter Cayetano, mga tol. Ginamit na naman ang sitwasyon ng kanyang kasamahan na si Senador Jinggoy Estrada para makaiwas sa posibleng kudita. Grabe talaga. Nung nakaraan, almost ipahamak si Bato de la Rosa. Ngayon, ginamit naman ang sitwasyon ni Jinggoy Estrada para hindi na sila pumasok diyan sa Senado at hindi na magkaroon ng posibleng pagbabago sa liderato. Anong masasabi ninyo dito sa ating pinag-uusapan? Paki-comment nyo na lamang diyan sa chat area, mga tol. Maraming salamat.